Oops, wag mo munang scroll up mga kanegosyo. Ako nga pala si Jepoy, isang negosyante. Isa rin akong DJ mga kanegosyo. At meron na akong 10 taon na karanasan ng pagkalugi sa pagninegosyo. Hindi po ako vlogger, hindi po ako influencer, isa po akong content creator. Tunay na negosyo lang po sa loob ng 10 taon. Tulad ng sari-sari store, barbecuehan, bilyaran, rental. Mga kanegosyo, hindi po putyo-putyong negosyo, hindi po networking, tunay na negosyo lang yung sinishare ko po dito. At ang topic natin mga kanegosyo, market or community ng mayaman, or may pera. Ito mga kanegosyo, pag napanood mo tong video na to, advantage na to, kasi ito yung mga bagay na hindi ko alam nung nagsisimula pa lang ako magnegosyo. Kung may negosyo ka naman ngayon, ito yung dahilan kung bakit nalulugi yung negosyo mo. Malamang wala ka sa community na may pera. Mga kanegosyo, ito muna kwento. Way back 2015, naitayo ko po yung negosyo kong sari-sari store. Nagkataon, naitayo ko siya dun sa market na may pera, kung saan po ako graduate ng college, which is at TIP Cubao, Technological Institute of the Philippines. Graduate po ako ng marketing management doon mga kanegosyo. At eventually, doon ko na rin naisip magtayo ng sari-sari store. Pang-anim po akong sari-sari store mga kanegosyo. May existing ng 5 doon. Nagtayo po ako ng sari-sari store kasi yan po yung pambansang negosyo sa Pilipinas eh. At wala pa rin akong alam masyado sa pagninegosyo nun. So, naisipan ko mag-sari-sari store. Ako po yung pinakamahal na benta dun sa 6. Halimbawa, sa Dilata mga kanegosyo, dun sa kabila 20, sa akin po 25. Halimbawa lang po yun. Alam po ng mga customer ko yan na pinaglilingkuran ng mga college student na mahal po paninda ko. Pero po sa 6 na sari-sari store doon, alam din ng mga customer ko na ako po yung pinakamalupit magbigay ng serbisyo sa kanila. Kaya hindi ako natatakot mag-markup na malaki. Kumita po ako sa sari-sari store. Totoo po mga kanegosyo. Eventually nalugi na lang nung pandemic dahil lahat ng malapit na tindahan sa school is nagsara talaga. Mga kanegosyo, huwag kang malito sa paghanap ng community ng mayaman. Bibigyan kita example. Ano po ba ang community na sinasabi ko or market na sinasabi ko? Halimbawa, pare-pareho uniform nila tulad ng mga college student. May college school na kung saan puro mayayaman yung nag-aaral. May mga college at university rin kung saan ang mga nag-aaral yung mga nagtitipid. Wala po akong problema sa masa mga kanegosyo. Wala po tayong problema sa masa. Dahil naniniwala ako na pagsilbihan natin yung mayayaman. Pag kumita tayo sa kanila, mamigay tayo ng libre sa mahihirap. Kesa naman pagkakitaan natin yung mahihirap tas mamigay tayo sa mayayaman mga kanegosyo, mas mali po yun. Ngayon mga kanegosyo, halimbawa, mga may-ari ng Honda Civic, may community po yan, yung pare-pareho yung Honda Civic yung sasakyan nila, may grupo pong mga ganyan. Pwede mong ayun yung mga sample ng community na sinasabi ko. May mga motorbikers naman na ang motor nila nagkakahalaga na parang kasing halaga na ng kotse. May community din po na ganyan. Pero may mga nagmumotor din na may mga community rin na nagmumotor na hindi din ganun kamahalan yung motor nila at hindi rin sila ganun ka expense, kaya hindi rin ganun sila kalaki gumastos, kumbaga nagtitipid. Doon ka na sa market kung saan may pera yung community na paglilingkuran mo. Bakit ko sinasabi dapat
hanapin mo yung community ng mayayaman. Dahil kapag napagserbisyohan mo sila ng malupit mong produkto or serbisyo, kapag nag-markup ka ng malaki sa kanila, walang problema sa kanila kung magkano pa yung markup mo, mga kanegosyo. Basta malupit yung produkto or serbisyo binibenta mo, walang problema sa kanila yan. Kumpara kapag yung community na gusto mong paglingkuran, yung nagtitipid, ilang araw mo nang ine-explain yung produkto mo sa kanya, hindi pa bumibili yan. Wala naman po tayong problema sa nagtitipid, mga kanegosyo. Nagtitipid yan eh. Kumbaga yung budget nila limited lang. Doon na tayo sa kung saan may pera yung community natin. Ang problema lang naman sa community na may pera, kung hindi malupit yung produkto mo, hindi malupit yung serbisyo mo, hindi ka nila bibilhan. So, trabahong malupit pa rin talaga, mga kanegosyo, para mapagserbisyuhan natin yung market ng mayaman. Kaya kung nagsisimula ka palang magnegosyo ngayon, wag masa yung targetin mo. Ibig sabihin ng masa yung mga nasabi nila na nasa foot traffic, yung mga naglalakad lang. Hindi po community yun, mga kanegosyo. Yung community yung sinasabi ko, isang school lang yung pinapasukan nila. Isang kotse lang yung pagmamay-ari nila, isang brand. Ang motor nila puro Harley Davidson. Ang mga bike nila nagkakalaga ng 80,000. Yung mga community yan, mga kanegosyo. May community rin ng mga puro nag-aalaga ng manok, yung mga nagsasabong, community pa rin yun, mga kanegosyo. Kahit sugal, community yun. Kasi puro sila mahihilig sa manok. Pwede ka magbenta ng patoka, community yun. So yun yung mga sample ng community, mga kanegosyo. Kung umabot ka sa dulo ng video na to, mga kanegosyo, kung may mga tanong ka, comment mo na lang din below, mga kanegosyo. At follow mo na rin ako, heart mo na rin tong video ko, mga kanegosyo. At kung may negosyo ka ngayon at gusto mo pasabugin yan sa level 2 para mas lalong lumaki, pwede kitang matulungan sa pag-consultant para mapalaki yung negosyo mo, mga kanegosyo. Pwede mo akong email dyan sa bio ko, mga kanegosyo. Kung tinatanong mo, gusto mo naman tanongin kung ano yung gamit kong microphone ngayon, mga kanegosyo, kung bilang pasasalamat gusto mo rin mag-vlog or gumawa ng original content, nasa Yellow Basket lang, mga kanegosyo. Click mo lang sa Yellow Basket. At kung dumadaan ka sa pagsubok ngayon, problema sa pagninegosyo, kahit ano pa yan, mga kanegosyo, kahit ano pang religion natin, wag nating kalimutan magdasal. Ingat tayong lahat. Peace.